Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Mysterious Lover. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 50. Ipinagmamalaki niya si Kian Hendricks. Siya ay kamangha-mangha at gumagawa ng mga bagay na nagpapatingin sa kanya na kasing talino niya. Natutuwa siyang kasintahan niya ito, at ama ng kanyang mga anak. Napakaganda na nakilala niya ito sa buhay na ito. Sa lahat ng ginawa sa kanya ng kanyang stepsister at stepmother na ginamit ang kanyang dating asawa, bilang sandata para mapabagsak siya, nagpapasalamat siya sa pagtulong sa kanya na magplano ng daan patungo kay Kian Hendricks. Iyon lang ang na-appreciate niya sa lahat ng ito. Noong nagpalakpakan ang lahat kanina, hindi niya ginawa. Masaya siya at tanging ngiti lang ang nagagawa niya. Nang matapos ang meeting, pumunta si Jake upang makita ang kanyang kapatid. This time, walang bodyguard sa pinto at pumasok siya. Si Kian Hendricks, nang hindi itinaas ang kanyang ulo upang tumingin sa kanyang direksyon, ay nagtanong, "Ano ang gusto mo?" Napahinto si Jake, parang bala ang tinamaan ng tanong sa kanya. Ano ang gusto niya? Hindi niya naisip na sagutin ang ganoong simple ngunit logical na tanong bago lumapit. Inangat ni Kian Hendricks ang ulo niya ngayon at nakatitig sa kanya. Siya ay nagkaroon ng kanyang karaniwang malamig na ekspresyon. Hindi pa rin siya masaya kay Jake. Sa sandaling bumukas ang pinto, at ang pabango ng katawan ni Jake ay lumaganap at naramdaman niya ito, nakilala niya ang kasamang pumasok nang hindi nakataas ang ulo. Tumayo si Jake at walang imik na nakatitig sa kapatid. Bakit bigla siyang natakot sa kanya sa tuwing hindi siya masaya sa kanya? Sabay silang lumaki at halos tumira sa kumpanya ng isa't isa hanggang sa umalis si Kian Hendricks para mag-aral sa ibang bansa. Dumating ako. Nagpunta ako para makita ka, nauutal na sambit ni Jake na lubos na naguguluhan, at hindi nakuha ang tamang salita na gagamitin sa pagsagot kay Kian Hendricks. Nakita mo na ba ako ngayon? Tanong ni Kian Hendricks, nagpunta siya para makita siya at nakita niya siya. Ang equation ay balanse. Gusto kitang kausapin bilang kapatid ko at hindi ang president ng kumpanya, sagot ni Jake na naglakas loob na naglakad at umupo sa harapan niya. Tumayo ka na. Ito ay ang kumpanya at hindi isang lugar para sa talakayan ng pamilya. Itakda ang iyong mga prioridad ng tama. Sa susunod na pagkikita natin sa mansyon, pwede na tayong mag-usap. May trabaho pa ako ngayon, utos ni Kian Hendricks. Tumayo si Jake nang hindi nakikipagtalo at lumabas. Marami pang dapat gawin. Ano ang gagawin o sasabihin niya para mapatawad siya ni Kian Hendricks? Hindi siya makapunta sa mansion niya. Binalaan na niya ito noon pa man. No wonder sinabi niya iyon nang magkita sila sa mansyon ng De Silva. Kung hindi niya ito makakausap sa kanyang opisina, at hindi makapunta sa kanyang mansyon, kailan siya hihingi ng tawad sa kanya? Siguro ay tatawagan siya nito sa pamamagitan ng isang video call ng gabing iyon bago matulog. Iyon ay pagkatapos niyang puntahan si Rita. Pagkatapos ng maghapong trabaho, umalis si Jake para puntahan si Rita. Sinubukan niya kanina ang cellphone number niya pero hindi ito kumukonekta, doon niya naalala na blacklist pala siya nito. Buong tapang siyang nagmaneho. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya doon. Kung makikita niya si Alfred, nandoon ang posibilidad na paalisin niya ito sa pintuan. Pero hindi niya kayang iwan si Rita ng ganun-ganun lang. Kailangan niyang suriin siya at malaman kung ano ang kalagayan niya. Gusto niyang sabihin ito sa kanya kung ano ang gusto niyang kabayaran. Hindi lang siya pumayag na paghahatian sa dalawa ang kanyang mga ari-arian,
at puhunan at isang bahagi ang ibinigay kay Rita ayon sa gusto ng kanyang kapatid. But besides that, whatever she demands, babayaran niya ito. Unti-unti siyang nagmaneho at nakarating sa pintuan ng apartment na tinitirhan ni Rita at ng kanyang pamilya. Pagbaba ni Jake sa kanyang sasakyan, lumapit siya sa pinto na naka-waistcoat. Pinindot niya ang bell at maya-maya ay may narinig siyang nagbukas ng pinto. Napabuntong hininga siya ng mariin. Ang tao ay hindi dapat si Alfred tulad ng inaasahan niya. Masyadong matigas ang batang iyon para sa kanya at magdudulot ito ng katitisuran sa kanya upang maabot si Rita. Bumukas ang pinto at lumabas ang kasama, isinara ang pinto sa likuran niya. Nakita siya ni Jake at mahinang bumuntong hininga. Napaiwas siya ng tingin. Yes, ano ang maipaglilingkod namin sa iyo? Tanong ni Alfred na nakatingin sa kanya ng masama. Narinig niya ang bell, at lumapit siya para tingnan kung sino ang nasa pintuan. Nang makita niya si Jake, alam niyang matigas ang ulo ng kasama. Umuwi pa siya para istorbohin sila. Gusto niyang sabihing pumunta siya para tingnan kung kumusta si Rita. Ang ganitong pag-aalaga sa maling oras. Nandito ako para makita si Rita. Papasukin mo ako o tawagin mo siya sa akin, pakiusap ni Jake. Siya ay mas matanda kay Alfred at hindi dapat mag-alala ng may sakit tungkol sa kung ano ang gagawin ng nakababatang kapwa. Ang taas ng lahat ay para siyang asarin. At iyon, matyaga niya itong tatanggapin. Tinitigan niya si Alfred at nagkatinginan silang dalawa. Hindi mo makikita si Rita, hindi ako papayag na makita mo siya. Don't worry, ipapasa ko yung message mo sa kanya na tigilan mo, wika ni Alfred. Hindi ako titigil, pumunta lang ako para makita siya. Hayaan mo akong makita siya, hiling ni Jake. Alam niya ito. Ang ma-meet si Alfred ay malas sa kanyang part. Kung ang mami niya, humingi siya ng tawad dito at nakiusap na makita niya si Rita. Pero hindi siya pwedeng magmakaawa kay Alfred. Mas bata siya sa kanya at junior siya ni Rita. At siya ay matigas ang ulo para sa kanyang kagustuhan. Ano ang gusto mong makita sa kanya, tell me. Ang huling bagay, tandaan mo na hindi mo siya boyfriend, asawa at ikaw ay hindi lamang isang kaibigan lamang sa kanya. Anong kwalifikasyon ang mayroon ka para pumunta dito, at sabihin sa harap ko na gusto mo siyang makita? Ipapayo ko na ang huling paggalang na mayroon ako sa iyo, kunin mo at umalis ka na rito, deklara ni Alfred. May sasabihin pa sana si Jake nang bumukas ang pinto at lumabas si Karina. Pakiramdam niya ay sobrang tagal ni Alfred sa pintuan at hinala niya na ayaw nitong pumasok ang sinumang naroon. Iniwan niya si Rita at lumapit. Narinig niya ang masasakit na salita ng kanyang anak at nagpasya siyang makialam. Ayaw niyang masaktan si Jake. Hindi rin siya papayag na makita ng kanyang anak ang kasamang muntik ng sumira sa kanyang buhay. Gusto niyang pumasok at hayaang umayos ang lahat bilang nakakatanda sa pagitan ng dalawang lalaki. Hello Miss Karina, bati ni Jake. Natutuwa siyang nakalabas na sa wakas ang kanyang ina. Ang anak niyang ito ay nangangailangan ng magtuturo sa kanya ng leksyon. Hello Jake, sagot ni Karina, ngunit hindi masaya ang tingin. Kakalabas lang nila sa ospital noong araw na iyon, bakit kailangan pa niyang pumunta sa bahay? Gusto kong makita si Rita, pero hindi ako papasukin ni Alfred, at hindi rin niya tatawagan si Rita na lumabas para sa akin. Nagpapaliwanag pa si Jake nang putulin siya ni Karina. I'm sorry, pero hindi mo makikita si Rita. Sobrang sakit ang naidulot mo sa kanya Jake, at gusto kong layuan mo siya. Hayaan siyang makabangon mula sa kasalukuyang suliranin at maging kanyang sarili muli. Ang pagpapakita mo ay maaaring ipaalala sa kanya ang iyong kalupitan sa kanya, at siya ay magiging mas masahol pa kaysa sa mas mabuti. Kaya't huwag mo na siyang puntahan at pakiusap. Wala kang relasyon sa kanya. Pabayaan mo ang anak ko. Nawala sa sarili si Jake. Hindi niya inaasahan na si Miss Karina ay nakatayo sa tabi ni Alfred, para tanggihan itong makita si Rita. Hindi niya alam kung ano ang susunod na sasabihin. Nakatitig sa kanya si Miss Karina, umaasang tatalikod siya at aalis pero nakatayo pa rin si Jake, halatang naliligaw sa kanyang iniisip. Nais niyang maging tulad siya ng kanyang kapatid.
Si President De Silva ay hindi ganito sa pagkatao, ngunit si Jake ay hindi isang perpektong lalaki para sa sinumang babae. Excuse me, Miss Karina, sinasabi mo bang hindi mo ako papapasukin para makita si Rita? Tanong ni Jake na parang nabibingi ang lahat ng sinabi ng mommy ni Rita. Hindi lang ako papayag na makita mo siya, pero hinihiling ko rin na huwag ka nang bumalik para makita siya. Manatili sa iyong mundo at siya ay mananatili sa kanya, magkahiwalay ang mundo, sagot ni Karina. Seryoso ito, naisip ni Jake. Kung si Miss Karina ay humihiling sa kanya na layuan ang kanyang anak na babae, at si Rita mismo ay hindi interesado na makita siya, nangangahulugan iyon na walang paraan upang makita si Rita. Umiling siya at tumalikod paalis. Ang tanging pagpipilian niya ay maghintay hanggang sa muli siyang magtrabaho, at doon niya siya makikita. Hindi niya ito makontak sa telepono at hindi siya papayagang makita ito pagdating sa lugar nito. Ang tanging natitira ay ang maghintay hanggang sa dumating ang pagkakataon na makita niya ito. Si Jake ay mukhang nalungkot. Mukha siyang moody habang naupo sa likod ng manibela. Si Karina ay nanatiling nakatayo, nanunood, at naghihintay na umalis siya bago siya pumasok. Pinagmamasdan niya ang mabibigat na hakbang nito at nagtataka kung bakit nadismaya ito sa hitsura nito. Itinaboy niya si Rita sa gilid ng bangin, at mawawala ng buhay kung hindi tadhana ang ngumiti sa kanya. Pagkaalis lang ni Jake ay bumalik siya sa loob. Si Jake yun, di ba? Tanong ni Rita pagkapasok ng ina at kapatid. Hindi sumagot ng tama si Alfred pero sinabi ni Karina, kailangan mong magkaroon ng isang magandang pahinga, at lumaki pabalik sa isang malusog anak. Bawat ibang kaguluhan ay hindi tinatanggap. Tumango si Rita. Alam na niyang si Jake yon. Nagpapasalamat siya na hindi siya pinayagang pumasok. Ayaw niya itong makita. Hindi naging okay si Brenda Castillo matapos ang balitang narinig niya na si Sabrina ay nagmamay-ari na ngayon ng 75% ng kumpanya. Paano niya mabubuksan ang kanyang mga mata, at hahayaan niyang kunin ang pag-aari ng kanyang anak? Paano mamumuno si Sabrina sa kumpanya kung saan dapat papuntahin si Maya, bilang lehitimong anak na babae? Bakit niya minamaliit ang babae? Dapat niyang malaman na si Conrad ay isang tusong tao, hindi dapat pagkatiwalaan. Ano ang maaari niyang gawin para i-twist ang posisyong iyon at ibahagi sa mga kamay ni Sabrina? Sa ngayon, iyon ang magiging pinakamahusay na alternatibo. Kung buhay lang ang kaibigan niyang si Anita, ang mga bagay ay hindi sana magiging napakagulo sa lawak na ito. Matagal na niyang inilagay siya sa kanyang kinauukulan, ngunit sayang, naiwan siyang mag-isa para mag-brainstorm at magsagawa ng kanyang mga plano nang walang sinumang sumusuporta sa kanya. Oh Monica, kinuha mo sa akin ang pagmamahal ni Erwin, at hanggang sa kanyang kamatayan, mahal ka pa rin niya at ang iyong anak sa labas. Ngayon kinukuha na agad ng anak mo ang para sa anak ko. Kahit nasa libingan na, kaya mo pa ba akong ipaglaban? Bulong ni Brenda sa sarili. Mag-iisip siya ng isang bagay na magpapatahimik kay Sabrina magpakailanman, at magiging komportable siya sa kanyang anak. Pagdating ni Jake sa bahay, nakatanggap siya ng tawag mula kay Lance. Hello, okay lang ako. Ang aking pakikiramay sa pagkawala ng iyong hindi pa isinisilang na sanggol. Kamusta ang iyong asawa? Sinabi sa akin ni Sabrina kahapon. Ginugol ni Lance ang oras sa pagpapalakas ng loob sa kanya. Dahil sa mataimtim na boses ni Jake, naramdaman ni Lance na ang pagkawala ng pagbubuntis ang nagresulta sa kanyang mood swings. Hindi niya alam na ito ay iba. Pinahahalagahan siya ni Jake, at ibinaba ni Lance ang tawag. Napabuntong hininga siya, asawa niya. Ang asawa niya talaga. Kasama si Lance sa mga hindi nakakaalam kung ano ang nangyayari sa pagitan nila ni Rita. Ang gabing iyon ang pinakamasama para kay Jake. Hindi lang siya makatulog. Sinubukan niyang matulog ngunit hindi basta-basta darating ang tulog. Nanatiling gising siya hanggang hating gabi. Wala siyang pampatulog sa bahay. Hindi niya maiwasang tawagan si Lance. Unang tawag niya pero walang sumasagot. Muli niyang tinawagan ang kanyang cellphone number and this time, si Lance na ang sumagot. Malalim ang boses niya at parang kagigising lang.
Paumanhin kung naistorbo ang iyong pagtulog, Buddy. Kailangan ko ng tulong, sabi kaagad ni Jake. Lalong naging alerto si Lance. Sanay na ang mga doktor sa mga linyang iyon ng mga salitang, "I need help." Anong nangyari? Tanong ni Lance na hindi na naman inaantok. Sinabi sa kanya ni Jake ang kanyang pinagdadaanan. Hindi siya nakatulog ng maayos sa 3 araw, at wala siyang kahit anong pills sa bahay. Masikip ba o magulo ang isip mo? May kinalaman ba sa baby mo? Tanong ni Lance. Minsan ang isang maligalig na isip ay maaaring maging sanhi ng hindi pagkakatulog. At bilang isang doktor, iyon ang unang hakbang patungo sa paggamot sa insomnia. Ito ay lamang kapag walang tulad na ang posibilidad ng pagiging isang psikolohikal na problema o malfunctioning ay isa sa alang-alang. Oo, may ganyan. Pero maliit lang ang pagkawala ng anak ko kumpara sa pinagdadaanan ko ngayon. Pwede ka bang lumapit at samahan ako sa ilang oras na natitira bago madaling araw? Pagsusumamo ni Jake. Malapit lang sa kanya ang mansyon ng kapatid niya, pero kailangan niyang tumawag sa malayo para samahan siya. Bakit hindi pabayaan ni Kian Hendricks ang kanyang mga pagkakamali? Okay, ipadala sa akin ang iyong address, pagsang-ayon ni Lance. Tumayo siya sa kama at nag-ayos ng sarili bago nagpalit ng pijama. Buti na lang hindi kasama si Rosa. Kung hawak niya ito sa kama, siguradong magdadalawang isip siya sa hiling ni Jake. Kinuha niya ang susi ng kotse niya at lumabas ng kwarto. Nang pinalabas niya ang kanyang sasakyan, huminto siya sa isang pharmacy at kumuha ng isang partikular na uri ng mga tablets, at pumunta sa address ni Jake. Hindi niya alam kung saan nakatira ang kapatid niya at ang fiancé nito. Alam niyang nakatira sila sa aristokratikong komunidad, ngunit hindi niya alam kung saan eksakto. Dumating siya sa address at mabilis na pinapasok siya ng mga bodyguard ni Jake. Sinabi sa kanila ng second master na darating ang kanyang kaibigan. Dapat nilang bigyan siya ng daan. Bumaba na si Jake at personal, hinawakan ng pinto para makapasok si Lance. Pula at mabigat ang mga mata niya pero hindi siya makatulog. Masaya akong dumating ka, Lance, sabi ni Jake at niyakap siya. Hindi niya inaasahan na darating siya. Muli siyang tumulong. Wala lang, Jake. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang sinabi mong hindi ka makatulog? Tanong ni Lance, nakatingin sa kanyang mga mata at alam niyang ang taong ito ay talagang nagdurusa sa insomnia. Napasubsob si Jake sa sofa sa tapat ni Lance. Kailangan niyang ibigay ang kanyang isip sa isang tao. Mapapagaan siguro siya ng kaunti sa bigat sa puso niya. Bumuntong hininga siya at tumingin kay Lance na matiyagang naghihintay, nakatitig sa kanya para maglaan ng oras, at ayusin ang isip bago magsalita ng kahit ano sa kanya. Si Lance ay isang doktor. Nakasanayan na niyang makitang bumuntong hininga ang mga tao bago sabihin kung ano ang bumabagabag sa kanila. At bilang isang doktor, kailangan mong matutong maging mahinahon sa iyong mga pasyente. Kung hindi nila ito sinasabi, ipapa-paraphrase mo ang iyong tanong at tatanungin sila sa ibang paraan, sa ganoong paraan, makukuha ng isa ang mga sagot na kailangan. Nawalan ng baby si Rita dahil sa depression. Yun ang sabi ng doktor, sabi ni Jake at huminto. Tumango si Lance. Alam na niya dahil iyon ang sinabi ni Sabrina sa kanya. Pero hindi niya sinabi kay Jake. Hindi na kailangang sabihin na sinabi sa kanya ng kanyang kapatid. Ang impormasyong iyon ay hindi kinakailangan. Ako ang may gawa nito. Masama ang pakikitungo ko sa kanya at pinabayaan. Nagsama ako ng ibang babae sa bahay at sinadya kong sugatan ang puso niya. Sinabihan ko siya ng masasamang salita para maliitin siya. Wala pang 1 buwan pagkatapos naming ikasal sa bureau, ay pinapirma ko siya sa divorce papers pero dapat tumira sa mansyon at peke ang kasal. Hindi dapat malaman ng kapatid ko na hiwalay na kami. Naglaro siya kasama ang aking script, at naisip ko na ako ay malaya at namuhay sa paraang gusto ko nang hindi nakikipaglaro tulad ng sinabi ko sa kanya na gawin. Halos hindi ako natutulog sa bahay. Alam mo naman na mahilig akong mag-party at maglasing, matulog sa mga babae, at i-enjoy ang buhay bachelors ko. Ngunit nabigo akong mapagtanto ang isang bagay, kung ano ang umiikot, dumarating.
Sinasaktan ko siya at naisip ko na nasa tuktok ako ng mundo. Ang aking saloobin sa kanya ay humantong sa kanya sa depresyon, at ang resulta nito ay ang pagkawala ng aking anak. Nasasaktan ko si Rita ngunit nasasabik ako sa pagkakaroon ng anak. Nakikita mo kung gaano ka-irrationally ang naisip ko. Gusto ko ang bata pero naiinis ako sa nanay nito. Pinaparusahan ng ina dahil nasaktan ako sa kanyang mga aksyon. Hindi ko namalaya na unti-unti ko na palang pinapatay ang bata hanggang sa matapos ang lahat. Ang sakit ng puso ko, ang bigat ng kaluluwa ko. Nagsisi ako sa ginawa ko pero huli na. Natapon na ang gatas at wala nang magagawa para mailigtas ang sitwasyon. Naluluha ang mga mata ni Jake. Natahimik si Lance. Nakakaawa ang kwento ni Jake. Sana noon pa lang ay nagtapat na siya sa kanya noong naroon pa ang sanggol, at humihinga sa loob ng kanyang ina. Sana ay mapayuhan niya ito tungkol sa panganib ng pagpapalungkot ng isang babae sa panahon ng pagbubuntis. Pero huli na, bakit ngayon lang niya sinabi sa kanya kung nagawa na ang pinsala? Naaawa siya sa sitwasyon niya ngayon. At hindi niya masisisi si Jake. Nang masama ang loob niya kay Rosa, ganoon din ang ginawa niya, nasaktan siya. Pero iba ito, hindi buntis si Rosa. Galit si Kuya Kian Hendricks, at ipagbabawal na sana ako na maging bahagi ng pamilya kung hindi nakialam si Dad. Sabi ni Mommy ayaw niya akong makita sa mansyon. Nakiusap ang kapatid at Mommy ni Rita na layuan ko si Rita. Pero mahal na mahal ko pa rin siya. Iyon ang dahilan kung bakit ko siya pinarusahan. Hindi ko na kaya kung wala si Rita. Sobrang wasak ang pakiramdam ko. Kumunot ang noo ng pamilya ko, at ayaw akong makita ni Rita. Pero ang taas ng lahat ay sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata para matulog ay si Rita lang ang nakikita kong umiiyak. Hindi ako makatulog at para manatiling gising, nag-aalala ako, dagdag ni Jake. Ang ugat ng lahat ng nangyari sa ngayon ay ang ugali niya kay Rita. Bakit mo ba tinatrato si Rita? Tanong ni Lance. Sinadya niyang magbuntis. Alam kong kinuha ko siya ng walang proteksyon pero pwede siyang gumamit ng contraceptives. Gusto niyang magpakasal kami at hindi pa ako handa. Pero mahal ko siya. Nang sinimulan niya akong takutin na ipapalaglag niya ang pagbubuntis kapag hindi ko siya pakakasalan. Noon pinilit ni Kuya Kian Hendricks na maganap ang kasal. Ayaw niyang mawala ang pagbubuntis na iyon dahil anak iyon ng De Silva. Pero noong nangyari ito, nagalit sa akin ang kapatid ko. Sa wakas nawala ang sanggol. Isinisisi niya ang lahat sa akin at tama siya tungkol doon, paliwanag ni Jake. Tinitigan siya ni Lance ng nakakaawang mata. Hindi nakakagulat na ang kanyang isip ay maulap. Sino ba naman ang hindi mag-aalala sa ganitong sitwasyon? Una, Jake, mahalaga ang iyong kalusugan. Kailangan mong gumawa ng sinasadyang mga hakbang upang mapatahimik ang iyong naguguluhan na pag-iisip. Walang gaanong magagawa ang isang doktor para sa iyo kung hindi ka handang tumulong sa kanya upang tulungan ka. Kausapin ng kapatid ko, kukumbinsihin niya si Kian Hendricks para sa iyo. Ang natuklasan ko sa buhay ay kayang tumagos sa puso ng isang babaeng mahal ng kanyang lalaki. Tawagan ang iyong ina at kausapin siya. Paumanhin sa kanya. Hindi rin siya matutuwa dahil naiwala mo ang kanyang inaasahang apo. Si Rita naman, tawagan mo siya kahit hindi niya sinasagot. Magpadala ng mga mensahe sa kanya ng madalas hanggat maaari kahit na hindi siya tumutugon sa iyo. Kung na-blacklist niya ang iyong numero ng cellphone, kumuha ng isa pa at magpadala sa kanya ng mga mensahe ng paghingi ng tawad. Ang pakikipag-usap sa kanya sa kanyang blog o social media. Subukan sa alinmang paraan na magagawa mo at sabihin sa kanya na nagsisisi ka. Ngunit samantala, gumawa ng isang bagay upang mapasaya ang iyong sarili. Pumunta sa mga gym, maglaro at mag-ehersisyo, makisali sa mga bagay na nagpapasigla sa iyo. Sa ganoong paraan, hindi ka mag-iisip, at ang kaligayahan ay makakahanap ng daan pabalik sa iyo. Ang iyong kalusugan ay ang iyong kayamanan. Iyon ang pinakamahalagang bahagi ng buong bagay. Ngunit pansamantala, bibigyan kita ng ilang mga tablets, uminom lamang ng isang araw-araw kung natuklasan mong hindi ka makatulog. Ngunit huwag isabuhay ito bilang isang nakagawian.
Gawin mo ang mga sinabi ko at kung mabigo ito, saka mo lang gagamitin ang pills. Maliwanag ba? Paliwanag ni Lance. Tumango si Jake. Susubukan niyang gawin ang sinabi ni Lance. Umaasa siyang gagana ito, kapatid mo, si Sabrina ang ibig mong sabihin. Tumango si Lance. Siya ang aking biological sister. Kambal ko siya, deklara ni Lance, na nakangiti. Ano? Sabrina, my sister-in-law to be your sister. Nagulat si Jake. Hindi niya alam. Yes, ako ay inampon at nagpasya akong imbestigahan ang aking pinagmulan. Ito ang humantong sa akin na magkaroon ng parehong mga magulang tulad ng kay Sabrina. Sinabi rin niya na ang aking ama ay palaging sinasabi na siya ay may kambal na kapatid na lalaki ngunit siya ay patay, ngunit ako ay hindi patay, ako ay inalis kaagad pagkatapos kong ipanganak. Pinahal ko agad si Sabrina nang makita ko siya. Pakiramdam ko ay responsable ako sa kanya at protektahan siya. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ko alam kung bakit kailangan kong tumulong kina Caleb at Khalil. Pero ngayon alam ko na. Na-attract ako sa kanya kasi magkapatid kami, at magkakambal. Mukhang magiging pamilya tayo kaysa magkaibigan Jake, paliwanag ni Lance. Napangiti si Jake. Naalala niya kung paano siya tinawagan ni Lance, at iginiit na inalok niya ng trabaho ang kaibigan. Madali siyang maniwala na magkasintahan sila. Pero nang maglaon, napagtanto niyang magkaibigan lang sila na may platonic na relasyon. Ngunit sa pagtingin sa kanya ngayon, nakita niya ang pagkakahawig. Magkapareho ang kanilang mga mata. I'm happy na nahanap mo ang kapatid mo Lance. Deserve mong magkaroon ng pamilya tulad ni Sabrina. Siya ay isang perpektong babae at ang aking kapatid ay isang maswerteng lalaki sa kanya, sabi ni Jake. Umiti si Lance at nagpasalamat. Gusto niya itong si Jake ay kumakanta ng mga papuri ng kanyang kapatid. Sunod niyang inalok si Jake ng tableta at sinabing aantok na siya kaagad. Pero baka malate siya ng gising dahil hating gabi na. Uminom si Jake ng mga tablets at hindi nagtagal ay bumigat ang pakiramdam. Tumayo siya at inaantok na umakyat. Pagdating niya sa kwarto niya, ibinagsak niya ang sarili sa kama at natulog. Sumunod sa kanya si Lance. Nang makita siyang natutulog, nagpasya siyang bumalik sa kanyang apartment, hiniling niya na bantayan siya ng isa sa mga bodyguard niya. Umuwi si Lance ng gabing iyon at nakatulog pa ng ilang oras, ngunit hindi rin nagtagal pagkatapos na makatulog si Jake ay nagising na siya. Puno siya ng pawis at ang bilis ng tibok ng puso niya. Tumataas baba ang kanyang dibdib sa ritmo. Ito ay trouble. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Umupo siya sa kama. Siya ay nasa trouble. Hindi siya makatulog at uminom ng tableta. Nagawa niyang ipikit ang kanyang mga mata para matulog para lang siya magising sa nakakatakot na panaginip. Napahawak si Jake sa ulo niya. Kumakabog ito at hindi niya maiwasang magmukhang kawawa. Inaantok na siya pero natatakot siyang matulog ulit. Ayaw na niyang matulog ulit. Ayaw na niya itong makita muli. Nanginginig siya pero nakatulog. Hindi na niya ito napigilan at bumalik sa pagtulog. Siya ay humihikbi at siya ay nakatayo sa malayo, nakatingin sa kanyang pagsinghot. Nakatalikod siya sa kanya at naramdaman ni Jake na pumunta sa kanya. Lumapit siya at gusto niyang pakalmahin si Rita, para sabihin dito na nagsisi siya sa pananakit niya rito, gusto niyang bumawi sa kanya. Dapat bigyan niya ako ng pagkakataon, ng pangalawang pagkakataon para itama ang mga mali niya. Ngunit habang papalapit ito at ipinatong ang kamay sa mga balikat nito, nilingon siya ni Rita ngunit iba ang nangyari. Imbes na harapin si Rita, maliit pala itong babae. Tumingin siya kay Jake na may luha sa mga mata at sinabing, "Daddy." Umalangaw-ngaw ang boses niya, at namumula ang mata niya sa hikbi. Binawi ni Jake ang kanyang kamay, nagulat at naguguluhan. Alam niyang magiging anak niya ito. Iyon ang pagkawala ng sanggol at kahit papaano, nahawakan niya ito, ngunit bigla itong nawala at napasigaw si Jake ng "Baby." Nagising siya sa katok ng bodyguard niya. Nahihirapang huminga si Jake. Humihingal siya at hinawakan niya ang kanyang bodyguard, natatakot na may mangyari sa kanya. "Second Master, okay ka lang?" Nag-aalala ang bodyguard.
Siya ay dumating upang suriin ang second master gaya ng itinuro ng doktor at nakita ang kanyang amo na namimilipit sa sakit. Narinig niya itong sumigaw, halatang tinatawag ang kanyang sanggol, at hinawakan siya. Binabangungot siya. "Go. I want to be alone," utos ni Jake. Bahagyang yumuko ang bodyguard at umalis. Nasira ang emosyon ni Jake. Humihikbi siya na parang bata. Masaya siyang walang kasama sa kwarto. Nakita niya siya, ang kanyang anak. Humihikbi siya at siguradong galit din sa kanya. Bakit lahat ng tao galit sa kanya para sa parehong pagkakasala? Pumunta siya para kunin ang abo. Maliit lang dahil maliit lang ang nasunog na katawan. Hinawakan niya ito at humikbi. "I'm sorry, hindi mo naman kasalanan ang mami mo, at ako ang nasaktan mo." Kinausap ni Jake ang abo. Nakita niya ang mukha nito sa pagkakataong ito. Kanina ay mukha lang ni Rita ang nakikita niya. Ngunit ngayon ay nakita niya ang kanilang anak na babae. Siya ay magiging isang magandang babae kung siya ay ipinanganak. Bumangon si Jake sa kama. Hindi na siya interesadong matulog ulit. Gusto niyang manatiling gising. Kung mabait lang sana si Rita para patawarin siya. Marahil ang kanyang pasanin ay magiging bahagyang magaan. Nag-shower siya, ayaw niyang umidlip o makatulog ulit. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at nakita niya kung gaano kapurol ang itsura niya. Kitang-kita ang mga madilim na linya sa ilalim ng kanyang mga mata at ipinapahiwatig nito kung gaano siya kawalang tulog sa loob ng ilang araw. Naligo siya at medyo gumaan na naman ang pakiramdam niya. Nagsuot siya ng ibang damit at tiningnan ang oras, pasado 4:00 na ng ilang minuto. Malapit na magmadaling araw. Pumasok siya sa kanyang pag-aaral at nag-log on sa blog ni Rita. Nakita niyang huling nakita niya ito ilang oras na ang nakalipas. Natutuwa siyang binisita niya ang kanyang blog. Nagpadala siya ng mensahe. Ito ay lahat ng pagsusumamo at paghingi ng tawad. Hinihiling niya na patawarin siya nito. Sinabi niya na pumunta siya upang hanapin siya, ngunit hindi siya pinayagang makita siya. Handa siyang lumuhod sa harapan nito kung iyon ang magpapatawad sa kanya. Gusto rin niyang gantihan siya, hindi dahil sa sinabi ng kapatid niya na responsibilidad niya iyon at handa siyang gawin, kundi para sa lahat ng pinagdaanan niya. Mahal pa rin daw niya. Alam niyang hindi siya karapat-dapat dahil sa kalupitan nito pero dapat bigyan siya nito ng pagkakataon, iyon lang ang hinihingi nito. Medyo gumaan ang pakiramdam niya. Maaantig si Rita kapag nabasa niya ang mensahe nito. Umaasa siyang sumagot ito ng isang pangungusap lang na pinatawad na siya nito. Makalipas ang ilang oras, nakasuot si Jake ng itim na suit at purple na kurbata. Gustong-gusto ni Rita ang pagsusuot ng purple. Nag-almusal na siya pero hindi na siya makagat ng 2 kagat bago nawala ng gana kumain. Umalis na siya at nagpasalamat sa bodyguard na dumating para gisingin siya kanina. Sumakay siya sa kotse niya at hinatid siya ng kanyang driver. Nagsimulang mag-ring ang phone niya. Si Rhea ang tumatawag. Sumirit siya sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin at ngumuso. Pinatahimik niya ang telepono. Sa ngayon, ang huling bagay na gusto niya ay makisali sa sinumang babae. Hindi niya priority ang mga babae ngayon. Pagdating niya sa kumpanya, nagulat siya nang makita niya ang kapatid. Hindi ba siya umuwi ng gabi? Mas maaga siyang dumating kaysa sa karaniwan para magpalipas ng ilang oras sa opisina bago dumating ang lahat, ngunit hindi niya inaasahan na makakasalubong niya si Kian Hendricks sa opisina. Sinulyapan niya ito at gustong lagpasan ng tawagin siya ni Kian Hendricks, "Hindi mo ako nakita?" Tanong niya. Huminto si Jake sa kanyang mga hakbang at sumagot, "I saw you kuya. Pero hindi ko alam kung anong gagawin mo, baka hindi mo man lang ako sagutin." Hindi siya sinagot ni Kian Hendricks bagkus dumaan siya sa opisina niya. Tama si Jake, baka hindi niya sagutin ang mga bati niya. Pero may hindi tama sa kapatid niya. Mukha siyang malungkot at medyo payat ang mukha. May nararanasan ba siyang hamon bukod sa pagkawala ng kanyang anak? Pero mukhang hindi pa siya handang magkaanak. Natrap daw siya ni Rita sa pagbubuntis. Ngayong wala na ang pagbubuntis, hindi na siya dapat sumama. Nakatulog si Rita ng gabing iyon. Hindi siya natutulog simula nang bumalik siya mula sa ospital, nang walang tulong ng gamot.
Sa unang araw pagkatapos niyang ma-discharge mula sa ospital, hindi siya makatulog. Ang kanyang ina ay nanatili sa kanya buong gabi, hindi siya makatulog. Kinabukasan, pumunta siya sa kanyang doktor at nagreseta ito ng ilang gamot para sa kanya. Kinuha niya ang mga ito at natulog ng kaunti. Pero kagabi, masarap ang tulog niya. Bumabalik na naman siya sa sarili niya. Halos natuyo na ang sugat niya, at kumakain siya at nakaramdam ng saya. Pagkatapos ng isang linggo, kailangan niyang bumalik sa trabaho. Hindi siya nag-apply para sa maternity leave, kaya hindi siya gaanong lumayo sa trabaho. Bagamat nakipag-ugnayan na siya sa kanyang pinagtatrabahuhan, at ipinaalam sa kanila ang nangyari, kailangan pa rin niyang ipagpatuloy ang trabaho ng maaga. Nag-almusal siya at nagpas siyang tingnan ang kanyang mga pahina sa social media at ang kanyang blog. Nakita niya ang isang mensahe na ipinadala sa kanya at nagpas siya na tingnan ito. At dito na po, nagtatapos ang part 50 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.